Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang mga buhay. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay, ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. "May nakikita ka na bang anuman?" tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, "Nakakikita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy." Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Miyerkules at narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nakikita natin ang ating buhay pananampalataya sa ilalim ng liwanag ng Salita ng Diyos. Ngayon ay patuloy tayo na nagninilay sa Ebanghelyo ni San Marcos. Alam niyo, may mga alam akong mga kwento ng mga mananampalataya na nanggaling sa ibang relihiyon. At ngayon ay mga Katoliko. Kung tutusin, sila'y kasama ko sa ministry ngayon. At ang iba sa kanila ay meron naman talaga napakadilim na nakaraan, mga di naniniwala sa Diyos, at ngayon ay masigasig na sumusunod sa mga yapak ni Jesus. Mga bumabatikos sa simbahan na naging tagapagtanggol ngayon ng institusyon na dati niyang sinisiraan. Radikal na pagbabago ang nangyari sa kanila. Ang kwento sa Ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa bulag na dinala ng ilang tao na pinagaling ni Jesus
at ito'y nakakita. Kapansin-pansin na ang lahat ay may pagkakapare-pareho ang pagbabago. Ang lahat ay nagdaan sa isang proseso, isang dahan-dahan na pag-unlad, di lang ng pisikal na kapansanan, pati na ang pagkamulat ng kanilang isip at pagbubukas ng kanilang puso. Ang kwento ng bulag sa Ebanghelyo ay nagpakita ng pagpapagaling ni Jesus by stages. Ang bulag na ito ay kumakatawan sa mga apostol at sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay may kabulagan. Sa ibang bahagi ng gospel, nakita natin ang kawalan ng kapasidad ng pangunawa ng mga apostol kay Jesus. Sa kanyang mga salita at gawa ng kanyang misyon, kahit na marami na silang nasaksihan at napakinggan mula sa kanya. May espiritual na kabulagan. Nais ni Jesus na sila'y pagalingin. At ganun din tayo. Katulad ng mga apostol, nilalabanan o may alinlangan tayo sa nais na pamamaraan ng Diyos. Halos kinakaladkad na natin ang ating mga paa sa pagsunod sa Kanya. May pumipigil sa atin na makakita ng lubos. Pero sapat naman to, magkaroon lang tayo ng maliit na liwanag. Dahil sa sobrang pag-aalala at pagdepende natin sa mga material na bagay. Ito'y sumasalamin sa pagpapagaling sa bulag. Etong bulag na ito ay literal na bulag. Pero tayo, bagamat nakakakita tayo, pero malalabo ang ating mata. Nahihirapan nating makita ang katotohanan. Kaya tayo din ay may kabulagan. Hindi ka agad-agad na pinagaling ni Jesus ang bulag, hindi para bagang switch ng ilaw. Pagka-switch ng on nagkaroon kagad ng liwanag. Kundi mabagal at unti-unti ang proseso. Sapat na maliit na liwanag lamang at merong kadiliman ng kaunti hanggang sa manumbalik ang kanyang paningin. Sa simula, bago tayo nananalig, marami tayong dalang mga bagahe sa ating buhay. Mga pinagkakaabalahan, kinahuhumalingan, na mga bagay na pumipigil sa ating makakita o nagpapalabo ng ating paningin, makita ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit madali din tayong malinlang. Maraming mga balakid. Ngayon na nababagabag tayo sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, digmaan na nakakaapekto sa ating ekonomiya, binabaling ng diablo ang focus natin sa mga idolo ng mundo, sa kayamanan, na maging siguro ang ating buhay, at sinasalungat nito ang ebanghelyo, sa kahulugan nito sa ating buhay. Mas pinipili natin ang huwad na pangako ng materialismo kaysa kaligtasan at pagpapagaling dulot ni Jesus. Ito ang nagpapabagal o pumipigil ng pag-unlad natin sa pananampalataya. Inakay muna ni Jesus ang bulag sa labas ng bayan. Hiniwalay sa karamihan. Katulad natin, kailangan din tayo dalhin ni Jesus sa isang ilang na lugar upang masolo niya, malayo sa ingay, pinagkakaabalahan natin upang kanyang kausapin. Minsan nga nangyayari yung nawawalan tayo ng trabaho, may nakakaaway tayo, nagkakaroon tayo ng sakit. Napipilitan tayong tumigil muna at matutong makinig kay Jesus. Niluran ni Jesus ang mga mata saka pinatong ang kanyang mga kamay. Imposibleng magsalita ng walang laway Hindi ka makapagsasalita kapag tuyo ang iyong bibig. Ang lura ni Jesus ay ang kanyang salita, ang salita ng Diyos. Binubuksan natin ang ating sarili sa pakikinig sa salita na nagbubukas din sa atin kay Jesus. Pinapatong niya ang kanyang kamay sa atin upang igawad ang Espiritu Santo na kikilos sa atin upang tayo ay umunlad. Magbago at mapabuti ang relasyon natin sa Diyos. Initially, nakakakita tayo pero hindi gaano kalinaw. Pero ito'y sapat. Hinipon ni Jesus
muli ang mata ng bulag ng kanyang mga daliri na naglilika. Itong daliri na ito ng Diyos, ang kapangyarihan din ng Diyos na nilikha ang sanlibutan. Nalikha ang bagong nilalang na may malinaw na paningin. Pagkatapos sinabi ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang tagasunod, ang sugo ni Jesus ay isa lang ang patutunguhan. Ang kanyang paglalakbay ay pauwi sa tahanan, pabalik sa kanyang ama na nasa langit. Pero nirerespeto ng Diyos ang ating kalayaan. Sinisimulan tayo at tinatagpo ng Diyos sa totoong kalagayan natin ng kabulagan. Unti-unti ang paglalad sa atin ng mga bagay na nais niyang makita lang natin. Pagkatapos ang pagbabago ay nangyayari unti-unti. Kapag isinuko natin ang ating sarili sa proseso, sa pangunguna sa atin ng Espiritu, sa pamaraan ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at ngayon po tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami at tinatagpo mo kami upang kami ihango at bigyan ng liwana mula sa kadiliman na kinasasadlakan namin. Mahabaging Diyos, nagpapasalamat din kami dahil sa mahaba mong pasensya para sa amin. Alam ko na ang aking pananampalataya sa iyo ay kulang at kailangan ko pa na lumago. Pagalingin mo kami. Gamitin mo kung anuman kahinaan o kakulangan, mayroon ako upang dalhin ako palapit sa iyo at sa mahabaging mong puso. Makakita din kami ng malinaw sa pangangailangan ng aming kapwa. Ang lahat na ito hinihiling namin sa ngalan ni Anak at si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.